So ayan po, attorney, makikita na may tumatakbo po dito at ang sinasabi po ng mga investigador, ito daw po asawa ni Ma'am Donabel na si Sir Jemar Marino. Sabado po, umalis po sila. Kasama po yung joy niya. Tapos linggo po, dumating po doon ng umaga. Tapos 9 AM daw po, nag-inuman po sila. Tapos 6 PM po natapos na. Mga alas 11 po, nakita pa daw po doon. Tapos kinaumagahan po, nawawala na daw po yung partner ko. Ma'am, so may inuman po, no? May inuman daw Kilala niyo ba po po ang mga kasama niya sa inuman? Opo. Sino-sino po kaya ang mga kasama niya? Si Roberto Sinag po, tapos si Sidro Pante po, tsaka si Leo Binyas po. Sabi daw po, nakita niya daw po na hinampas yung asawa ko ng Roberto Sinag sa likod ng 2 beses po ng tubo. Tapos nakatakbo pa daw po yung asawa ko. Tapos inabol po daw ng 3 ni Sidro po, tapos ni Roberto, tsaka ng Leo po. Palabas po ng kalsada. Matagal niya na ba pong kilala itong mga kainuman niya? Opo, taga dun din po sa Bicol yun. To pin down any motive, ma'am, may utang ba ang inyong mister dito sa mga tao na to? Or may away ba sila previously? Wala naman po. So, bigla na lang siguro siyang napagtripan at pinalo o parang sinaktan. Ganun ba po ang tingin ninyo? Nagkainitan sa inuman? Ganun ba po ang teorya ninyo? Opo. Okay. Si Ma'am Donabel at ang witness po ay pinagbantaan na, apparently, ng ating mga suspect at this time. So si Isidro, Leo at Roberto, nag-reach out na para takutin po kayo. Pag umuwi kayo sa Yung dito... Roberto lang po. Roberto. Sabi po, nung time pong tumawag ako sa kanya, galit na galit po siya sa akin. Sabi niya po sa akin, kung nandyan lang ako, siguro sinampal na kita. Sabi ko, wala ako sa iyo. Kung sinasabing masama, humihingi lang ako ng update kung nakuha na yung asawa ko o hindi pa. Nung tumawag nga po ako doon, sa tiyuhin po ng asawa ko, sabi po, pag nakauwi daw po siya ng Bicol, babarilin daw po kami. Tapos sabi daw po sa kanya, kapag nagsalita po siya, babarilin daw po siya. Isusunod din po siya doon sa asawa ko kapag nagsalita po. Andoon ka ba nung gabi na nagiinuman? Andoon po ako sa... Sila Jemar, Isidro, Leo at Roberto. Opo, sir. Kasama ka nila sa inuman na yon? Hindi naman po ako, nag-iinom rin ako, pero hindi naman ako nagbabad sa inom. Pero andun ka? Nandun pa ako, sir. Nung umpisa, nandun ka. Nung natapos, nandun ka. Opo. Doon sa inuman na yon, nagkaroon ba ng away? Wala naman po, sir. Wala. Nagkaroon ba ng asaran sa gitna ng mga magkakaibigan? Nag-ano po yun, sir, parang nagsasabihan lang po siguro. Nagalit yung tiyuhin, siguro. Pagkatapos po kasi ng inuman, nung alas 6 ng gabi po, kumain pa kami noon Kumain pa pagkatapos pagkain noon, sabi ko matulog na tayo. Ayun, nakahiga na nga ako. Yung Roberto po, saka si Jemar, nandun po sa may Narinig ko na lang, nagsigaw si Roberto. Parang nagalit, taong na yon ni ako. Hindi lang ako kala ko pinapagalitan lang. Nung pumasok ito si Roberto, punta doon sa loob, paglabas may dala ng tubo. Tubo po na bakal, yung pangliko po ng mga... Ano ginawa niya gamit yung tubo na to? Pinalo po. Saan niya pinalo? Po, 2 palo sa may kilikili, saka dito sa likod. Bumagsak po yung isa. Pagkabagsak, nakatakbo pa, hinabol nila 3. Pagkatapos po, hindi ko na alam kung anong sumunod doon Hindi na ako, natakot na ako. Pagbalik nila, binantanan nila ako. Si Roberto, masasabi mo na siya talaga ang pumalo? Opo. Nasaan ka nung pinalo ni Roberto si Jemar? Nandun po ka sa barracks ko kasi kaharap lang yung... Gaano kalayo po yung barracks ninyo kung saan nakatayo si Roberto at si Jemar? Siguro mga 3 din pa po. At nakakasigurado ka, pag nakita mo si Roberto, siya talaga? Opo. Ano ginawa ni Leo at ni Isidro habang ginagawa to ni Roberto? Yung pakatumba po ni tumakbo nga yun, hinabol ni Roberto. Pagkahabol ni Roberto, sumunod din si Isidro saka si Bornok. Yung pupunta labasan na siguro yun Kasi... Hinabol nila tong si Jemar? Oo. Anong huling pagkakataon na nakita mo si Isidro, Leo at si Roberto? Nung bumalik po sila sa barracks, yun na nga, binagbantan ako. Pag nagsalita daw, babarilin po ako. Okay. At alam mo ba kung may baril tong mga to? Hindi ko alam po, sir. Ngayon po, ma'am, alam niyo ba kung nasa na po yung katawan ng inyong asawa? Nailibing na po. Kailan pa po? Nung September pa po. Okay. So, dahil nalibing na, we don't have
another chance to re-autopsy the body. The medical legal was issued in order to determine the cause of death. No? Binuksan po ang kanyang katawan. I see no examination ng kanyang likod. Where, sabi ni Mr. Witness, doon siya tinamaan. Tama ba? Sa may kilikili, dito, sa ribs, no? Upper rib portion niya, pati sa likod. Dalawang tama, sir, ang nakita ninyo. Opo. My theory is that, totoo, cause of death niya is cardiac arrest. But, it is triggered dahil sa pagpalo sa kanya. Di ba? Does that mean may krimen ba? Meron, homicide. Even if you did not intend the criminal act, as long as yung intentional act mo led to a criminal act, you are still liable. For example, si Rio, tinulak ako, biruan lang kami, nadapa ako. Pagkadapa ako, nabaldog yung ulo ko sa sidewalk, I died. Homicide pa rin yun. Hindi ko sinasadya. Same thing with you po, ma'am. Sa inyong asawa, hindi niya siguro sinadyang patayin ang inyong asawa. Baka nagkapikunan lang, pinalo niya ng tubo. Tigas na tubo, bakal daw, di ba? That's why I asked kung PVC ba o bakal. Bakal. So it's a deadly weapon technically. Pinalo niya dito sa may rib cage, malapit sa area ng kanyang puso. It triggered yung puso niya to fail. Hindi po makapag-pump ng blood, dilated cardiomyopathy, ibig sabihin hindi na po kaya ng puso mong magbomba ng dugo dahil sa kanyang paglobo. At ang puso po, lumulobo po yan pag nasa stressful situations tayo. What I'm getting at is, the cause of death here was still caused by Roberto Sinag, correct? So, Roberto is still liable for homicide, together with Leo and Isidro. Sir, posible bang buksan ulit natin yung kaso with an eye to filing a case against Isidro Pante, Roberto Sinag, and Leo Viñas? Kasi may testigo po tayo dito, sir, na nakakita na bago po siya atakin sa puso, siya po ay pinalo ng tubo na bakal. Yes po, sir. Clearly, may CCTV rin tayo showing na to may Yes, tinatakbuhan siya, sir. Galing sila ng inuman, hindi po natural na mag-jogging pa uwi. Galing ng inuman. So talagang may iniiwasan po Yes siya. po. Pwede naman, sir. Kaso ang inano lang namin, sir, is yung magko-corroborate sa testimony ng witness na sana mayroon pa tayong additional para mas mabigat-bigat at mas may laban yung kaso. Yes, definitely, sir. I agree, no? Na bawal naman Yes, isang sir. witness lang ang kaso natin because that would indeed be a weak case. Pero dito kasi, sir, Yes, sir. makikita natin yung cause would be the striking ng lead pipe sa kanyang tagiliran. The effect would be itong dilated cardiomyopathy, kanyang heart attack. Kayo po yan, sir, kung ano po ang gusto nyong investigation, basta the minimum I would expect is i-reopen po natin ito. Captain, request ko lang talaga is, let's reopen the case. Yes, sir. Yes, sir. We have nothing against your station, sir. We have nothing against the police there. Kasi may bago, ngayon lang naman pumasok yung impormasyon, sir. Di ba? I understand. It's hard to investigate things kapag hindi pa buo ang picture. Pero ngayon, sir, kasi, meron na tayong bagong witness na I think pakinggan po natin yung statement. That's it, sir. Yun lang po ang request namin. Yes, sir. Bali po ngayon na napakinggan ko po yung statement rin po ng ating witness at base rin po dun sa ating autopsy report kung meron po makikita tayong kahit kapirasong injury regarding dun sa sinasabi ng ating witness na pinalo nga ng ating suspect, madali na po nating maipafile ang ating kaso para po matulungan at mabigyan natin ng hustisya yung Yes, sir. ating biktima po. In fact, meron naman po dito abrasion, right lateral trunk, abrasion, left lower chest, na malapit po sa gitna ng kanyang katawan, which goes to show na may palo po talaga siyang natamo. No? Sir, yes, sir. Pwede ba po namin papuntahin dyan ulit si Ma'am Donabel Loren at yung aming witness? Yes, sir. Papuntahin na lang po dito sa opisina at ako mismo po ang haharap sa kanila para Thank you po so much. maasikaso po natin ng bayan sa kanilang nire-reklamo po. Thank you so much, sir. Papatawag ko rin po sa staff na kung pwede po, bigyan kayo ng protection. Oh, thank you. Pero hindi po kasi sila Uwi ba po kayong Bicol, ma'am? Hindi po. Sa Cavite na po. Binangunan po. Binangonan. Kilala Sige po, namin. kakausap po kami ng polis na malapit po sa inyong bahay para po to make sure na babantayan po kayo. Nasasamahan rin po kayo. Papunta po dun sa stasyon na inirefer po namin kayo. Anyway po, sabi niyo po, gusto niyo mabuksan ulit yung kaso. Ngayon, sabi nila, willing na sila mag-file ng kaso. Di ba? Buti naman, gumalaw na sila. Masama lang. Nga, naghintay pa tayo. Pero, di ba? Kaya naman nandito po yung programa para tulungan po kayo. Makapag-file tayo ng kaso laban kay Isidro Pante, Roberto Sinag, and Leo Viñas. Alam niyo ba po kung saan yung tatlo na to ngayon? Yung Roberto Sinag po, nasa Bicol na po. Roberto Sinag? Opo. Oo. Magkalapit lang po sila Bicol. ng bahay. May picture ba tayo ng tatlo? Meron po. Can Meron you po, ate. provide us Ay, with dalawa lang pictures po, para mga mamaya okay lang kahit mamaya sa posting na lang siguro? Yes po. We'll show the attorney. public yung itsura nila para Give awareness na rin po. and people can help us locate them also, 'di ba?
Mahirap kasi magtatago na po sila. Sinusubukan po kasi namin tawagan yung mga ating mga suspect, no? Pero hindi po sila sumasagot. Ayan. But anyway, the case will be reopened, ma'am. Sasamahan po kayo ng aming staff doon po sa stasyon para po magkalap ng additional evidence, kunin po yung statement ng ating witness, at pati po mag-file na ng kaso ng homicide laban po sa tatlong suspect natin ngayon. Okay. Thank you, ma'am. Thank you.